Ito, Mabsat, no? Binanatan ni Pangulong Bongbong Marcos si Digong sa anomalya sa flood control. Oh, Brian Kalagi, makinig ka dito kay Attorney, kumag ka. O, sige. Kay Emil Agustin, involved ba siya sa dito sa flood control mess na ito? Sinagot niya rin yan. Mamaya, i-discuss. Si Ariel Burgos, shout out. President Duterte Igo Duterte. Panahon pa niya ni Duterte, kahit si Duterte, si Digong, nagsabi na maraming anomalya sa flood control. Yan yung sinasabi ni sabi ni PBBM ganito. 2017 or 2018 at that time, President Duterte acknowledged there were problems with flood control projects. Pero wala namang nangyari. He did not find accountability in anybody. O yun. Di ba? Banat yan Banat yan kay kay Duterte. Kasi si Duterte ang pinagmamalaki niyan. Siya daw ang anti-corruption. 'Di ba? Nang tumakbo si Duterte ng pangulo ng Pilipinas nung election ng 2016, ang programa niya o plataforma niya anti-criminality, anti-drugs at saka anti-corruption. Yun. Sa kanya daw, higing-higing pa lang, whiff pa lang ng korupsyon, susugpuin niya na. Yan yung sinasabi ni Duterte. Walang kaibigan sa kanya. Kapag na-involve ka sa korupsyon, siba ka o kaya paparusahan ka. Kaya lang dito ang sinasabi ni PBBM, panahon ni Duterte, ano niya na yan, nakita na yung anomalya sa flood control. Itong mga racket na ito sa flood control na may mga flood control projects ang lalaki ng budget. Pero wala naman. Alam na daw yan ni Duterte, in-acknowledge na yan, sinabi na yan ni Duterte noon. Kaya lang, wala namang nangyari. Wala namang napanagot. Yun. Ano kayang sagot dito ng mga DDS? Di ba pinagmamalaki ng mga DDS na ito daw anti-corruption na kampanya ni PBBM, hindi daw totoo. Yan ang sinasabi nila Topacio, nila Mike Defensor. Ang totoo daw na anti-corruption na may nagawa talaga para labanan ng korupsyon ay si Digong, ang dating administrasyon ni Duterte. Pero kabaliktaran ang sinasabi ngayon ni PBBM. Ang sinasabi ni PBBM, hindi. Ang tungkol sa anomalya sa flood control, noon pa yan, sinabi na yan ni Duterte. Pero wala namang nangyari. Bakit wala man lang napanagot? Yun. Ito mga kabunyog. At ito, sabi ni PBBM, ang investigasyon ngayon sa ilalim ng administrasyon niya tungkol sa flood control, yung mga anomalya sa panahon ng ni Duterte ay naano na nila. Marami nang lumilitaw ngayon na kahit nung panahon ni Duterte, talagang grabe na ang anomalya sa flood control. At sabi ni PBBM, hindi pa talaga tapos ang kampanya itong pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Kasi naungkatan na nila sa mga investigasyon yung mga involved nung panahon ni Duterte. Kaya papanagutin din daw yun. Mukhang sino kaya yan? Kung ganyan ang statement ng Pangulo, na naungkatan na, o lumawak na ang investigasyon sa flood control anomalies, hindi na lang yung sa kanyang administrasyon ang naungkatan ngayon. Pati yung mga nakaraan na administrasyon, lalo kay Duterte, na nakarating na daw sa kanila ang mga impormasyon. Ibig sabihin yan mga kabunyog, may mga kaalyado si Duterte, may mga kontraktor si Duterte na mapapanagot na. Paano niyan si Mark Villar? Di ba siya ang secretary ng DPWH nung panahon na yon? Diba? Siya yung secretary ng DPWH noon, si Mark Villar. Tama yan. Hindi dapat makaligtas si Mark Villar dyan. Alam nga naman, ito nga, si yung DPWH secretary nga ni PBBM, si Manny Bunuan, nakasuhan, kaya lang ginawang state witness. Pero ibig sabihin, sa ilalim ni Bunuan, nagpatuloy ang mga anomalya sa flood control. Kaya nga dalawang Yusek yung na-involved Yung nagpakamatay na si Yusek Cabral at saka itong state witness na rin na si dating DPWH Yusek Bernardo. So ibig sabihin, sa mataas na posisyon na ng DPWH talagang involved sa mga anomalya sa flood control. Wala nga namang nagsimula lang ang anomalya sa flood control sa DPWH kay Bunuan, kay Bernardo, kay Cabral. Sigurado nung panahon ni Duterte nang ang DPWH secretary ay si Mark Villar, grabe na yan. Kaya itong sinabi na ito, itong sinabing ito ni Pangulong Marcos, maganda to. Kasi ang ibig sabihin niyan,
posibleng masangkot na ngayon sa investigasyon si Mark Villar. Kasi siya ang DPWH secretary noon, panahon ni Duterte. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, lumalawak na yung investigasyon na pati yung mga anomalya sa flood control ng panahon ng administrasyong Duterte, nalalaman na nila ngayon. Kasi kahit nung panahon niya ni Duterte, inacknowledge na ni Duterte na may mga anomalya na sa flood control. Kaya lang, wala naman daw ginawa. Yan, mga kabunyog. Maganda to. Tama yan. Kaya anuhan natin ito, suportahan natin ito. Itong sinabi ng Pangulong Marcos na ang investigasyon sa anomalya sa flood control lumawak na hanggang na doon sa nakaraang administrasyon. Yun, maganda yan. Maganda na yan, mga kabunyog. Mukhang marami tayong makikitang mga pangalan. Baka dyan, hagip na dyan si Cayetano. Kasi marami ring flood control projects sa Taguig. Malamang nung panahon niya ni Duterte. Kahit si Bongo, ang daming kontrata sa flood control na nakuha si Bongo, nag-joint venture yung construction company ng pamilya ni Bongo at saka yung Dique Vizcaya. Panahon din niya ni Duterte, kaya dapat talaga mapanagot sila. Dapat mapanagot sila. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full power of legendary. Ngayon, ang sabi ni PBBM, dapat dapat magpatuloy pa kasi hindi pa daw tapos itong Kaya hindi nga natin maintindihan bakit sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno patapos na ang kampanya laban sa flood control. Ay ang linaw ng sinabi ni PBBM kailangan pang palawakin ang kampanya. At dapat ang Blue Ribbon Committee dapat imbestigahan din talaga itong sinasabi ni PBBM na nung panahon pa ni Duterte, mayroon ng mga anomalya sa flood control. Dapat lumabas na yan. Dapat lumabas na yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, isa rin sa sinagot na rin ni PBBM o ni Pangulong Marcos yung akusasyon na siya ba'y involved. Yan, ito, maganda pa ito. Magandang pag-usapan natin ito. Sinagot niya na rin, ito yung kanyang kapihan kasama ang media bago siya bumalik ng Pilipinas. Ito yung naging sagot ni Pangulong Marcos doon sa issue, sangkot ba siya sa anomalya sa flood control? Ito yung sabi niya. On critics saying he is behind the flood control corruption. Sabi niya, I am the one who exposed all of this flood control corruption. I am the only one who has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaraan bang mga pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganoon? Mayroon ba silang kinulong? Mayroon ba silang freeze na account? Mayroon ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala, sa akin lang. Yan ang sabi niya. Kung talagang racket ko yon, bakit sisirain ko yung racket ko? It makes absolutely no sense. Yan. Sinabi niya po yan Sinabi yan ni PBBM ngayon, July 5, bago siya bumalik ng Pilipinas. Humarap siya sa media, yung mga kasamang media, yung Malacanang press corps na kasama doon sa Canada, hinarap niya at sinagot niya yung issue. Sangkot ba siya? So ang lohika na sinasabi ni Pangulong Marcos, mga kabunyog, ang lohika, hindi siya sangkot diyan sa anomalya sa flood control. O, sa madaling sabi, ganun ang ibig niyang sabihin. Ang point niya, ang lohika o argumento niya, kung siya ang sangkot diyan, kung talagang sangkot siya diyan, ibig sabihin racket yan, sindikato yan, bakit niya sisirain ang sindikato o ang racket na yan? Kumbaga, siya pala ang diyan, nasa likod niyan, bakit ngayon linalabanan niya yan? Anong masasabi niyo diyan? Sabi ni Shoam Paladero, what PBBM said is correct. Yun. Si Pinoy, Ma'am She Lawrence, hindi naman kasi tungkol sa flood control yung nilabanan ni Pinoy Ano na rin yon? Pork barrel na rin yon, pero napulis yung Noon kasing panahon ni Pinoy, yung pork barrel noon, ang korupsyon noon kay Napoles, yung tungkol sa soft projects yung kay Napoles, hindi hard. Ito kasing pinag-uusapan dito sa flood control, hard. Ibig sabihin infra. Infra projects, pero ghost projects. Ibig sabihin, ang lalaki ng alokasyon na budget, pero wala naman talaga. Ito yung flood control. Pero pagdating doon kay Napoles noon, panahon ni Pinoy, yung pinakasuhan din sila Jinggoy, sila Bong Revilla, sila Juan Ponce Enrile, mga livelihood projects yun ng mga pike o bogus na NGOs, mga ghost projects ng livelihood. Yan yung racket noon kay Napoles. Maraming napakulong si Pinoy, pero hindi tungkol sa flood control kasi yon. Yung naipakulong niya, sila Jinggoy, sila Bong Revilla, sila Enrile, at saka mga kongresista, marami yon. Tungkol yon sa Napoles. Yung kay Napoles kasi,
Kahit nga si Joel Villanueva na involved din doon eh. Pero ang racket ni Napoles, ang sindikato noon, yung mga pork barrel ng mga senador at kongresista linalagay sa mga livelihood projects ng mga NGO, mga non-government organizations, saka people's organizations. Pero totoo, ghost naman, wala naman talaga, piniki lang. Ito kasing pinag-uusapan sa flood control, DPWH ito, mga infra ito. Kaya yung sinasabi ni Pangulong Marcos, bakit yung nakaraang mga administrasyon, hindi si Pinoy ang tinutukoy niya dyan. Ang tinutukoy niya siyempre dyan, ang tinutukoy niya dyan, lalo na si Duterte. Nasasaktan nga sila, Ang sagot ni Pangulong Marcos doon sa akusasyon na siya ay nasa likod. Kasi yan ang ang tinuturo talaga ng mga DDS o ng mga pro-Duterte na pinaka-mastermind ay si Pangulong Marcos. Nasangkot ang kanyang, si Marcos, sangkot ang kanyang anak na si Sandro, at si Martin Romualdez at saka si Saldico. Yan yung narrative na sinusulong ng kampo ng Duterte. Na si Pangulong Marcos ang ang pinaka-utak niyan, mastermind diyan. O ngayon, ang sagot ni Pangulong Marcos diyan, kung siya ang nasa likod ng flood control mess na yan, yung mga anomalya na yan, bakit niya dinurog yan? Bakit niya yan, bakit niya yan sinisira? Kung racket niya yan. Yun yung kanyang Pangalawa, siya pa nga ang nag-expose niyan. Sabi niya, I am the one who exposed all of this. Siya ang at sa kanya, sa ilalim niya, nagsulong ng malawakang kampanya laban sa korupsyon diyan sa flood control. Nagbuo ng yung Independent Commission on Infrastructure, tapos marami nang kinakasuhan ito nga ngayon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So yan, kung sa tanong na ano ang sagot ni Pangulong Marcos doon sa issue ng sangkot ba siya, yun ang depensa niya. Ano sa tingin niyo? Matibay ba yung depensa niya na yan? Kaya ito? Anyway, kung kapaniwalaan ang sinasabi ni Pangulong Marcos, sa madaling sabi, ang sinasabi niya, hindi ako involved yan. Hindi daw siya involved. Kasi siya pa nga daw ang nag-expose eh. Pangalawa, kung siya ang involved dyan, nasa likod siya niyan, racket niya yan, bakit bakit siya pa nga ang sumisira dyan sa corruption na yan, ay sa grupo na yan? Siya pa nga daw ang nag-expose eh. Bakit ngayon? Siya ngayon ang tinuturo dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang depensa ni Pangulong Marcos. Paano naman? Pwede naman yung kanyang depensa na ganyan. Kaya lang, kailangan talaga, sino pala ang mastermind? Kung hindi siya, kasi sabi niya hindi siya. Sino pala ang mastermind? Yun ang dapat na Kasi itong mga nakukulong na ito, halimbawa, itong mga DPWH, district engineers, saka mga tauhan ng DPWH, ay hindi siguradong mastermind yan. Hindi sigurado yan ang mastermind. O ngayon, ito bang mga sila Bunuan? Ito bang sila dating DPWH Undersecretary Bernardo? Dating ang nagpakamatay na DPWH Undersecretary Cabral? Sila ba ang mastermind? Malamang na hindi. Hindi. Ngayon, ang sabi ng Ombudsman kung pakikinggan natin yung mga press briefing ni Ombudsman Boying Rimulya, saka ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang paliwanag nila, ang pinaka-mastermind, si Romualdez. Salamat Arlene B sa pag-send ng donations. Ang pinupurso na theory ng Ombudsman, ang pinaka-mastermind ay si Saldico at saka si Romualdez. Hindi ito umaabot hanggang sa kay Pangulong Marcos. Kaya kumbaga, para sa Ombudsman, ang kakasuhan nila hanggang kay Romualdez. Kung papaniwalaan yung Ombudsman, ang ibig sabihin nito, hanggang lang kay Romualdez at Saldico ang mastermind. Si Pangulong Marcos hindi. So ibig sabihin, yung mga pinagagawa nila Martin Romualdez at nila Saldico, hindi alam ng Pangulong Marcos. Yun ang sabi ng Ombudsman, ni Ombudsman Buyik. Yan din ang sabi ni Pangulong Marcos, hindi niya alam yan. Wala siyang alam dyan. Kasi kung may alam siya dyan, sa racket na yan, sa sindikato na yan, sabihin na nating sindikato, bakit sinisira niya yan? Bakit in-expose niya yan? So yan mga kabunyog ang argumento ni Pangulong Marcos. Sa madaling sabi, sa kanya, point blank, sinagot niya na yung issue. Sangkot ba siya? Ang sabi niya, hindi. Kasi siya nga ang nag-expose. Pangalawa, it makes no sense. It makes no sense na siya pa nga ang sumisira dyan sa anomalya na yan. Anyway, ang ginagawa ngayon ng Ombudsman, nagsasagawa na ng mga kaso, ang pinapanagot na ay si Martin Romualdez. Pinapangalanan na talaga na si Martin Romualdez daw ang mastermind. Tinanong din si Pangulong Marcos, anong masasabi niya sa ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol kay Bunuan. Kasi si Bunuan, ginawa ng Ombudsman na state witness. Ginawa ng Ombudsman na state witness eh. So, ano ba ang masasabi ni Pangulong Marcos doon? Ang sabi ni PBBM, pagdating niya diyan kay Bunuan, kung gagawin itong state witness, judgment call na yan ng Ombudsman. Sabi ni Pangulong Marcos, mayroon siyang complete faith or trust sa Ombudsman. Kaya kung sa tingin ng Ombudsman, dapat na gawing state witness si Bunuan, may tiwala siya doon.
Bakit ginawang Bakit ginawang state witness ng ombudsman si Bunuan? Ang paliwanag ni Miko Clavano, yung assistant ombudsman, kailangan nila si Bunuan para isulong yung matibay na kaso laban kay Martin Romualdez. Yun ang justification na sinasabi. Napanood natin yung press briefing ni ni assistant ombudsman Miko Clavano. Marami daw kasing nalalaman talaga si Bunuan. At nakausap niya ang iba-ibang ang dating speaker si Martin Romualdez, kausap niya si Saldico, kausap niya lahat. Kaya alam niya kung anong pinaggagawa nila Saldico sa kanila Romualdez. Kaya sabi ni assistant ombudsman Miko Clavano, malaki ang magiging role ni Bunuan kapag ito ay naging state witness. Kaya ina-apply daw nila ito sa Sandigan Bayan, napayagan silang maging state witness ito. Kaya lang, pag naging state witness na si Bunuan, idadrop na siya sa lista ng mga akusado. Sa ngayon kasi kasama sa akusado si Bunuan Kaya nga siya nakakulong. Bagamat nung nakulong na siya, hiniling niya sa Sandigan Bayan na isailalim na lang siya sa hospital arrest dahil marami daw siyang sakit Tambak daw siya ng sakit. Pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayari ngayon, ang sinasabi ni Pangulong Marcos, pagdating kay Bunuan, kung gagawin itong state witness ng ombudsman, call yan ng ombudsman. May tiwala daw siya sa ombudsman. Kaya kung ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa pamamagitan ng kanyang assistant ombudsman na si Miko Clavano, ang sinasabi ay gagamitin laban kay Martin Romualdez, ay call yan ng ombudsman. Kaya lang sa totoo lang mga kabunyog, may mga nagre-react kasi diyan. May mga nagre-react diyan kay Bunuan. Tulad ni Senador Ping Lacson. Alam nga namang mag-aano lang yan, mag-i-state witness na lang yan, idadrop na yan sa kaso. Paano naman yung ninakaw niyang yaman? Kung si dating DPWH Yusek Bernardo, Yusek lang yan undersecretary, under yan ni Bunuan, magsasauli ng 1 billion. 1 billion. O alam nga namang siya, secretary siya, hindi siya magsasauli. Pinakamababa na dapat ng isasauli niya, 1 billion. Sigurado mas malaki ang nakuha niya kaysa kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo nga magsasauli ng 1 billion. Tapos siya wala. Kaya rin yun, valid din yung point na yun ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, dapat may restitution si Bunuan. Tsaka ang isa pa, hindi lang yan restitution. Pagawin muna, hayaan mo nang gumawa ng extrajudicial confession si Bunuan. Banggitin niya na muna kung anong mga nalalaman niya. Ang nangyari talaga kasi kay Bunuan, tahimik nung una tapos ngayon bigla state witness. Ang tanong, sino ba? Sino ba ang ituturo niya bilang state witness? Baka gagawin siyang state witness tapos pagdating ng panahon na nakasalang na siya, wala din naman halos sinabi. So yun, dapat malaman ng taong bayan. Sino ba ang itinuturo niya talaga? Gawin na muna yung kanyang extrajudicial confession, yung kanyang mga ibubunyag. Saka natin makikita kung karapat dapat siyang gawing state witness. Yun, at saka tama yun, yung restitution. Alam nga namang wala siyang isasauli o hindi niya isasauli ang ninakaw niyang yaman. Anyway, pagbigyan natin yung sinasabi ni Miko Clavano, sabi nila gagamitin nila kay Romualdez. Mahina daw ang kaso nila kay Romualdez kung walang testigo. Kumbaga malaki daw na tulong para maging matibay ang kaso laban kay Romualdez kung si Bunuan talaga ay magi-state witness. Kaya ito? At saka isa pa. Kung magi-state witness si Bunuan, paano na sila Yusek Bersamin? Yung si Adrian Bersamin. Paano na si Yusek Traigib Ulaybar? Paano na si Pangandaman Amina? Di ba? Yun, dapat hindi palusutin yun. Ang kumukontak sigurado kay Bunuan bilang DPWH secretary. Sigurado yan, sila Amina Pangandaman, sila Yusek Bersamin, sila Yusek Traigib Ulaybar. Dapat kasama rin yan sa Madiin. Kasi ang nangyayari parang hindi na pinag-uusapan si Amina Pangandaman, si Yusek Bersamin, yung Adrian Bersamin, at saka yung Yusek Traigib Ulaybar, saka Yuju Cadiz, tama cargo. Dapat anuhin yan. Kasi parang ang lumalabas dito, kung totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos, ibig sabihin, kung totoo rin yung sinasabi ng ombudsman, ang mastermind ay sila Romualdez. So ibig sabihin, hindi alam ni Pangulong Marcos yung ginawa nila Romualdez. Hindi Kasi ganun yung ang sabi ng ombudsman, ang mastermind ay si Romualdez, kasabwat si Saldico. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi siya involved. O di ibig sabihin, naniniwala ang ombudsman na hindi involved ang Pangulo. Di si Romualdez lang pala. Yan yung yan yung sinasabi ni Pangulong Marcos at yan din yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya. Si Romualdez na ang kanilang ididiin bilang ombudsman at ang magiging testigo sa ngayon ay itong si Manny Bunuan bilang state witness. Sa ngayon, ito pa ang nag-react na din diyan nag-react na si Again, sa mga bagong pasok, Mabsat, shoutout sa inyo. Good evening. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Martin Romualdez, may reaksyon na mga kabunyog si Martin Romualdez tungkol diyan sa planong gawing
testigo or state witness laban sa kanya itong si Manny Bunuan. Sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ngayon lang naisip balikan ang imagined role ni Romualdez. Polluted, biased. Romualdez blasts Bunuan claim linking him to flood control mess. O yan, ano pa, ngayon pa lang, galit na si Romualdez dito kay Bunuan. Kaya, ano ito mga kabunyog, medyo magiging mainit talaga tong issue na to. Kasi ang gagamitin ng ombudsman laban kay Romualdez ay si Bunuan. Kaya daw nila gagawin itong state witness. Ngayon, ang sagot ng kampo ni Romualdez kay Bunuan, polluted at biased. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang yan binabanggit ni Bunuan ang nalalaman niya? Parang sa tagal-tagal ng investigasyon na yan, ngayon na may kaso na si Bunuan, saka siya magsasalita. At saka ang ituturo niya si Romualdez. Sabi ng kampo ni Romualdez, polluted yan. Kaduda-duda yung ng na yan. Parang sinadya ng ombudsman na gawing state witness si Bunuan, pero ang kapalit niyan, ididiin siya si Romualdez. So ano ang ibig sabihin ba nito? Medyo hindi maganda ang ng ombudsman at saka ni Romualdez. Magka-frat yan sa yung law fraternity nila, sa UP, si Romualdez at saka si Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasi ang lumalabas dito, galit si Romualdez kay Ombudsman Rimulya. Bakit siya ang tinuturong mastermind? At ang gagamitin ngayon nila Ombudsman Rimulya ay si Bunuan. Galit din ngayon si Romualdez kay Bunuan. Bakit ngayon lang daw nagsasalita itong si Bunuan? Ang tagal-tagal na daw nito, humarap sa mga investigasyon, hindi naman siya dinadawit, hindi naman siya binabanggit. Bakit ngayon? Siya na ngayon ang tinuturo nito ni Bunuan. Kaya biased daw at polluted ang mga sinasabi ni Bunuan. Yan, mga kabunyog, mukhang mainit ito. Mukhang, sa tingin ko talaga, desisyonado ang ombudsman na kasuhan si Romualdez. Nakasuhan si Romualdez. Baka yan yung ipagmamalaki bago ang SONA. Magsusona State of the Nation address sa July 27 si Pangulong Marcos. Baka ihahabol nila yan ng ombudsman. Mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang plano ni Rimulya ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ma-file yung kaso laban kay Martin Romualdez bago ang SONA. Napakatindi niyan. Napakatinding achievement yan ng Administrasyong Marcos, ni Pangulong Marcos, kung maipakulong yung kanyang pinsan. Hindi, sa totoo lang, itong nangyayaring ito, wala kasi akong kontak sa loob ng Malacanang. Wala rin naman akong connection. Kaya, pasensya na ako, kinikwento ko lang sa inyo kung anong nangyayari. Pero hindi ko kumpirmado kung anong totoo. Kasi ang tanong ngayon ganito, willing ba talaga si Pangulong Marcos na makulong ang kanyang pinsan na si Romualdez? Malaking katanungan yan. Kasi kung susundan natin itong mga nangyayari, talagang seryoso si Ombudsman Boyeng Rimulya na kasuhan si Martin Romualdez. Ano ang mga patunay niya? Diniklara na mismo ng ombudsman na ang mastermind ng lahat ng nangyari ay si Romualdez. So yan Pangalawa, ang mga testigong gagamitin kay Romualdez, yung mga ex-Marines. Sa 18 na ex-Marines, may 8 na pumunta sa ombudsman. Kinuha na ng pahayag yon. Gagamitin yon kay Romualdez. Pangalawa, si Bunuan bilang state witness gagamitin din kay Romualdez. So kapag mga ganyan, ang mga testigo na laban kay Romualdez, matibay na yan. Dati kasi walang ganyan Itong si Bunuan, matibay na testigo ito kay Romualdez. Kaya lang, ang argumento naman ni Romualdez, biased yan, polluted yan, ginagamit lang yan laban sa kanya. Kasi bakit nung nakaraan hindi naman siya nagsasalita laban sa kanya? Bakit ngayon dinadawit na siya? Kapalit ba ng pagiging state witness niya? Yun. Kaya sigurado masama ang loob ni Romualdez dito kay Rimulya, kay Ombudsman Boyeng. Kaya lang, kay Ombudsman Boyeng Rimulya lang ba siya masama ang loob o baka pati sa kanyang pinsan? Kasi siyempre, presidente yan. Kung gusto siyang protektahan ng presidente, kayang-kaya yan ng presidente. Kaya lang mukhang dumidistansya si Pangulong Marcos Ang sabi niya, bahala ng ombudsman diyan kung anong gawin niya. May faith and trust ako sa kanya. Kaya parang ang ginagawa ni Romualdez, gumagawa siya ng paraan yung lahat ng magagawa niya. Kaya lang, ang ombudsman, desisyonadong kasuhan si Romualdez Kasi ito daw ang mastermind. Mga kabunyog. Pero pag kinasuhan si Romualdez at nakulong ito, di wala ng katotohanan yung sinasabi nila Marcoleta, nila Mike Defensor na selective justice. Kapag nakulong si kapag nakulong si Martin Romualdez sa kasong plunder, ibig sabihin niyan, hindi totoo yung selective justice. Kasi pinsan niya ng Pangulo, tapos dati yung speaker. Pero pag ginawa yan, mapapatunayan ni Pangulong Marcos na hindi nga siya mastermind. Kasi bakit madidiin si Romualdez kung siya pala'y mastermind? Siyempre magagalit si Martin Romualdez. Ituturo niya rin si PBBM. Kung sangkot nga talaga si Pangulong Marcos. Medyo lumalalim, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, lumalalim itong issue na ito. Basta sa ngayon, ganito ang development. Gagawing state witness si Bunuan. Salamat, attorney. Palalim ng palalim, Diyos ko, Lord Rudy. Pero ito yung malinaw mo sa binanatan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong si
Si Digong, mga kabsat. Wala namang nagawa yung mga previous president. May napaimbestigan ba sila? May napakulong ba sila? Wala talaga. Alright, maraming salamat, Attorney Enzo. Si Leonardo, magkuhan tayo. Last topic tayo, mga kabsat. Kasi medyo late na, no? Lunes na naman bukas. At saka, ihahanda natin yung sarili natin bukas. Impeachment bukas, mga kakabsat. Naka-live tayo dyan. Hindi natin paliligtasin yan. Alright, last topic tayo kagad, mga kabsat. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.